Ika-25 ng Mayo, ako si Lorraine Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, President Marcos biyaheng ibang bansa para sa kauna-unahang state visit sa Japan. Napastos ang dignidad ng Senado ayon kay Senator Ontiveros. Crime rate bumaba ng 16%. Nagbabadyang El Nino posibleng magdulot ng mas mahabang tagtuyot at below normal na pag-ulan. 14 na Pinoy seafarers ligtas kasunod ng salpukan ng sinakyang barko at oil tanker sa Nigeria. Palarong Pambansa 2026, opisyal nang nag-umpisa. Yusek Castro, sinabing kasinungalingan na zero budget ang Davao City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa ating pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Japan simula bukas hanggang sa ika-29 ng Mayo. Ayon sa Department of Foreign Affairs of DFA, napakahalaga ng biyaheng ito dahil ito ay pagkakataon para makapag-usap ang Pangulo at ang Japanese Prime Minister Sanai Takaichi hinggil sa kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented centers. Inaasahan din na tatalakayin ang regional at global issues na nakakaapekto sa dalawang bansa. Bukod sa Prime Minister, makakaharap din ng Pangulo at ni First Lady Lisa Marcos ang Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace. But siguradong mapapag-usapan ang security, ang maritime, and energy cooperation. Yun po ang priorities po ng ating Pangulo. We would like to see further deepening of our operational cooperation. So kasama na nga dito ang sharing of information, coordination ng ating defense agencies, kasama din naman talaga ang transfer ng defense equipment, and of course, yung patuloy na suporta mula sa Japan para sa modernization initiatives ng ating Armed Forces of the Philippines. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 340,000 ang mga Pilipino na naninirahan at nagtratrabaho sa Japan. Sa ibang balita, bumaba ng 16% ang crime rate sa bansa matapos ang implementasyon ng Safer Cities Initiative. Ito ay ayon sa PNP o Philippine National Police. Base sa datos, higit 3,700 ang naitalang focus crime mula April 6 hanggang May 18, kung saan mas mababa ito ng 15.99% kumpara sa higit 4,400 kaso noong February 22 hanggang April 5. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagbaba ng krimen ay bunga ng mas maigting na presensya ng mga pulis, mabilis na pagresponde at pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor sa kapulisan. Dagdag pa niya, patuloy pang palalakasin ng PNP ang hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mamamayan. Samantala, posibleng magdulot ng mas mahabang panahon ng tagtuyot at below normal na pag-ulan sa mga darating na buwan ang nagbabadyang Super El Nino. Halos 50 probinsya ang inaasahan na makakaranas nito sa Oktubre, lalo na ang Central Luzon, Western Visayas at ilang parte ng Mindanao na makakaapekto sa mga sistema ng bigas sa lugar. Babala ng Department of Science and Technology o DOST, lubhang maaapektuhan dito ang mga magsasaka, gayon din ang mga mangingisda. Ngayon pa man, hinihikayat na rin ang publiko na magtipid ng tubig
upang maimbak ang supply sa mga dam. Base sa ulat ng Pag-asa, 92% ang tsansang magsimula ang Week El Nino sa Hunyo hanggang Hulyo. Mas lalakas pa ito umano pagdating ng Setyembre hanggang Nobyembre at 30% ang tsansang mas titindi pa at maging ganap na Super El Nino sa Oktubre hanggang Nobyembre. Para sa ating ulat panahon, bagamat malayo at kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area, nakakaapekto naman ang trough o extension nito lalo na sa Mindanao. Asahang maibsan ang init ng panahon at mararanasan ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Mindanao at Palawan, habang patuloy pa rin ang mainit at maalinsangang panahon sa Luzon at Visayas na may tsansa rin ng bahagyang buhos ng ulan dulot ng easterlies at localized thunderstorms. Tinataya namang mararamdaman sa Dagupan City, Pangasinan ang pinakamataas na heat index na papalo sa danger level 47 degrees Celsius. Susunod sa News Force. Yusek Castro sinabi na kasinungalingan na zero budget ang Davao City. Nabastos ang dignidad ng Senado ayon kay Senator Ontiveros. Palarong Pambansa 2026, opisyal nang nag-umpisa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.